Guys, pasensya na kayo sa mga wordings ko sa video na to ha. Dahil maglalabas lang tayo ng rant. Dahil grabe na talaga yung course discrimination dito po sa Pilipinas. Hindi po yan biro, kundi talaga nakakagigil lang. No? Lalo na kung gusto mo yung course na yon, gustong gusto mo, passion mo talaga. Tapos sasabihin lang ng mga kaibigan mo or kakilala mo lang ng mga nasa paligid mo, madali lang yan, walang trabaho dyan, ganito, ganyan, 'di ba? So, itong mga sasabihin kong sumunod na course, yung mga madalas nakakatanggap ng discrimination. Tapos kayo, comment nyo yung mga courses nyo kung na-discriminate na ba din yan. So, number one, grabe, ito talaga marketing, 'di ba? So, yung BSBA marketing, bitiwan mo, tangina, nagtapos ka ng marketing, tapos sasabihan kang 'di ba, taga-offer lang ng flyers sa mall or kaya naman taga-benta ng sabon o kaya naman taga-benta lang ng insurance. Alam niyo yung mga ganyang terminologies, grabe, grabe inaabot na discrimination. Hindi nila alam na in the near future pwede naman niya maging marketing officer or marketing manager. So lahat po ng different paths meron po yung career growth na tinatawag. So number two, yun din, yung BSBA Financial Management. Most commonly, BSBA, mga business course, yung mga didiscuss natin. Dahil number two, sasabihan kami, bank teller lang daw yung kaya namin abutin. Maybe at first, but then, yung career growth natin na tinatawag and yung opportunity expansion, nandyan naman po yan always. Okay? So, bank teller, anong masama sa pagiging bank teller? And also, yung mga sales assistant, no? Wala namang masama dyan, basta related sa sales at marangal na trabaho. So, number three is yung tinatawag po natin na, ayan, yung mga tinatawag natin na architecture and engineering. Most commonly kasi, yung mga ganyan, no? Sinasabi sa construction lang daw. So, totoo naman, construction, pero magkano kinikita nila? Well, sasabihin ninyo na mababa lang naman sa starting, ganito, ganyan. Hindi pa rin biro yung trabaho, no? At yung mga licensure na pinasan yan sa board, okay? Para yan makakuha ng title na ganyan na parang 'di ba? CPA ka o kaya naman attorney ka, lawyer ka. So then, yun ang sinasabi natin dito, wag natin discriminate, no? So, ano pa ba yung mga courses niya, no? Yung, halimbawa, yung bartending, yung halo-halo na no? Yung pang sa bar ka lang natatrabaho, tapos ganito lang yung sahod mo. Sobrang dami, no? Nakakagigil dahil kahit gusto mo, parang andun yung judgment ng mga tao na baka pag ito kinuha ko, ganito isipin nila. So, ang masasabi na lang natin dyan is, kung gusto mo talaga, then you pursue it. No, kung alam mo naman magiging magaling ka doon, syempre may trabaho ka pa rin naman. Ibang usapan na yung may kakilala ka, may backer ka, kasama na yon, makakatulong yon. Pero ang point natin dito, nasa bansang Pilipinas ka, ang taas ng qualifications ka. Kahit alam mo, nagtatalo-talo tayo, ano yung pinakamagandang course, ano yung pinakapangit na course na wag nyo i-take, which is wala namang ganun. Depende pa rin sa inyo. Depende sa sariling gusto ninyo kung ano yung course na babagay sa inyo, gustong-gusto nyong aralin, gustong-gusto nyong gawin, passion nyo talaga siya. Those are the things no, na pwede natin consider. Consider natin kakayanan natin, time natin, capabilities, wag yung ibang tao, wag yung sasabihin nila, no? So, kaya marami, alam ko maraming course and job discrimination dito sa Pilipinas, pero ano pa sa tingin nyo yung mga yun, no? Dahil didiscuss natin yan sa mga next videos natin. Pero sana, pasensya na, no? GG tayo dahil marami pong ganyan kasi talaga na may naabot lang, may ganito lang, and then minamalit nila kung ano yung mga courses sa ngayon, no? Which is di nila alam, may career growth and opportunity din naman talaga dyan. So, yun lamang, follow for more contents like this.